Hindi totoo yan. Naniniwala ba kayo kay Abraham? Kahit kailan, hindi nagkaroon ng leon dito. At paano mo nalaman? Sinasabi ko sa inyo, may leon. Kahit kailan, di nyo sila nakita. Dahil pinapalis ko sila, pamamagitan ng aking mga kamay. Hindi ka naniniwala sa'yo. Uwi na lang kayo. Kung di kayo naniniwala, na totoo ang sinasabi ko. Wala akong panahon sa mga bata na hindi marunong rumespeto sa mga matatanda. Alis na kayo. Alis! Alis! Oh, anong pwede kong gawin sa'yo? Sana ikaw na lang ang papa ko. Imposible yan. Sige, uwi ka na agad at pangako. Hindi ko sasabihin sa tatay mo ang sinabi mo. Sige, uwi na. Oo, Ama. Mahal na mahal ko po ang mga bata. 10 taon na mula nang pinangako mo na magkaroon kami ng sarili naming anak. Lumipas na ba ang pangako mo? Sabi nila, gusto mo raw ako makausap. Okay lang ba ang alipin mo? Okay lang si Hagar. Eh bakit? Abram, gusto kitang bigyan ng anak, pero hindi na ako pwedeng magkaroon ng anak. Oh, Saray. Sandali lang. Gusto kong maging asawa mo si Hagar. Oh, Abram, pumayag ka na. Kung hindi para sa'yo, para man lang sa'kin. Ikaw, ang asawa ko, Saray. Pero kailanman hindi kita mabibigyan ng anak katulad ng pangako ng Diyos. Hindi. Nangako ang Diyos na magkakaroon tayo ng mga anak. Mga anak na kasing dami ng mga bituin. At tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Pero siguro ang pangako niya ay matutupad sa pamamagitan ng ibang tao. Isipin mong mabuti, Abram. Isang anak na matagal mo nang pinakahihintay-hintay. Natupad na ang pangako ng Diyos. Magaling ka, Ismael. Hindi sa magaling, tatay. Nag-ensayo lang ako ng matagal. Ishmael, kung ikaw ang magmana sa lahat ng biyayang binigay ng Diyos sa akin, dapat kinikilala mo na lahat ng magandang ginagawa mo ay nanggagaling sa Diyos. Halika. Tatay, pwede mo namang ibenta yung tupang yan para magkaroon tayo ng maraming pera. Pwede kang gawin yun. Pero pinag-utos ng Diyos na mag-alay tayo ng sakripisyo para sa Kanya. Eh di yung may sakit na lang o yung may sugat na tupa. Bakit kailangan isakripisyo ang pinakamalusog sa kawan? Dahil yun ang gusto ng Diyos. Ang pag-aalay ng pinakamahalaga ay nagpapakita ng kababaang loob at pasasalamat. Kailangan mo bang saktong sundin ang sinabi ng Diyos? Lagi, Ismael. Lagi. Panginoon, tanggapin mo ang sakripisyo
sakripisyong ito bilang pag-aalay ng aking pasasalamat sa iyo. Ishmael, huwag ka masyadong lalayo. O Diyos ko, paano ko palalakihin ang batang ito na napakatigas sa ulo? Ako ang makapangyarihang Diyos at gusto ko makipagkasundo sa iyo. Narito ako, Panginoon. Gusto mo ang lupain sa iyong harapan. Anak, ito'y magiging sa iyo magpakailanman. At ang iyong mga anak ang magmamana nito ng matagal. Mula ngayon ay hindi ka natatawagin Abram, subalit Abraham na ang itatawag sa iyo. Abraham? Ang iyong asawa na si Sarai ay pagpapalain ko at siya ay magkakaroon ng anak. At tatawagin mo siyang Isaac, at siya ang magmamana ng lahat ng aking pinangako sa iyo. Asawa? Isang anak? Pero Panginoon, ano mangyayari kay Ismael? Si Ismael, bibindisyonan ko siya at aalaga. Subalit ang aking pangako at pagpapala ay para kay Isaac. 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 Isaac, aking anak. Aking anak. Ako at ang iyong ina ay napakatagal na naghintay ng isang anak. Ikaw ang mamamana sa lahat ng binigay ng Diyos sa akin. Isaac. Munting Isaac. Kalalaba ko lang ito, Isaac. Doon ka sa ibang lugar maglaro. Gusto ko niyan eh. Hindi! Lahas ka dyan! Isaac! I... Isaac! Pasensya ka na, madam. Hindi ko napansin. Hindi mo man lang napansin? Napansin ko, pero Hindi mo ba alam na pwede siyang malunod? bakit kailangan akong magbantay sa iyong anak? Ikaw pa rin ay isang alipin, hindi ba? Ako din ay asawa ni Abraham at ina ng panganay niyang anak. Gusto
Gusto niyang mapahamak sa Isaac. Hindi. Gusto niya, Abraham, at ganun din si Ismael. Nakikita ko yun. Sarah, iisip mo lang yan dahil sa iyong pagmamahal sa ating anak. Ngunit mahal din siya ni Hagar at Ismael. Makikita mo yon. Kahit kailan, di man lang ako binigyan ng aking ama ng selebrasyon. Takot ka, no? Mas magandang hindi makita ni tatay na umiiyak ang kanyang paboritong anak. Huwag kang masyadong lumapit sa apoy, maliit na bata. Tama na. Mag-ingat ka, bata. Tama na. Oh, umiiyak na ba ang anak ni Abraham? Bakit siya iiyak? Ang lahat ng bagay ay bibigay sa iyo ni tatay. Tumayo ka, munting bata. Tayo ka. Tayo ka, paboritong anak ng tatay. Itigil mo yan, Ismael. Umalis ka na. Nakita mo na ngayon? Paalisin mo na si Hagar at ang kanyang anak. Anak ko rin si Ismael, Sarah. Pero anak natin si Isaac. Siya ay salbahing bata, Abraham. Kung gusto mong mabuhay si Isaac, kailangan mo silang paalisin. Panginoon, parang totoo ang sinasabi ni Sarah. Paalisin ko ba ang aking panganay na anak? Huwag kang mag-alala, Abraham, at sundin mo ang lahat ng sinabi ni Sarah. Aalagaan ko si Ishmael. 12 prinsipe at isang matatag na bansa ang magmumula sa kanyang lahi. Subalit si Isaac ang totoong tagapagmana at maging kanya ang lahat ng aking ipinangako. Dearer than daybreak is my child, sweeter than honey is my child. Here's the day that I prayed for, to see my child at play or sleeping so near me, ever to cheer me. Always I'll praise this precious child. Comfort and bless with my love, just to see my child growing, my cup overflowing, child of my longing, my child. Alam mo ba kung bakit ang pinakamatabang tupa ang ating sinasakripisyo ay Isaac? Opo, tatay. Dahil ang Diyos ang nagbibigay lahat sa atin. Karapat dapat lang sa Kanya ang the best. Isaac, wala nang higit na mahalaga sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ipangako mo, lagi mong sundin kung anong gusto ng Diyos. Opo, tatay. Palagi. Abraham,
Mayroon akong ipag-uutos sa iyo. Narito ako, Panginoon. Kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, si Isaac na iyong pinakamamahal, at maglakbay ka sa lupain ng Moriah, at umakyat ka sa bundok na ipapakita ko sa iyo, at ialay mo siya bilang isang susunuging handog para sa akin. Panginoon, bakit itong kailangan mong hingin sa akin? 100 taon ang hinintay ko para sa isang anak. Bakit, Panginoon? Bakit? Nagkasala ba ako? Ipakita mo sa akin ng aking kasalanan at ako'y magbabago. Mahal ko siya, Panginoon. Halika na, tatay. Ang mga bisero at ang lahat ay handa na. Buti naman. Umalis na tayo kung gusto mo. Sinabi ko na ngang oy! Patawad, tatay. Nagsalita ako ng wala sa lugar. Hindi. Ilagay mo na to. Meron kang dinadalang mabigat, Abraham. Ano yun? Wala. Ang paglalakbay sa Moriah ay matagal at ako'y pagod. Oo, ang Moriah ay malayo para sa isang matandaang katulad mo. Oh, Sarah. Abraham, ano yun? Wala. Tumatanda lang ako. Patuloy pa rin ang aking pagmamahal sa iyo. Magpaalam ka na sa iyong ina, Isaac. Alis na ako, Nay. Siguro pwede ka nang magpaalam ng mas maayos, anak. Yakapin mo siya ng matagal, Sarah. Yakapin mo siya. Sa tuwing nakikita ko ang batang ito, nakikita ko ang iyong kabutihan at kaganapan ng iyong pangako. Paano ko magagawa yun, Panginoon? Walang katulad ang kanyang kainosentehan. Hindi ko kayang umasan na walang huwag. Hindi ko lang kayo kasama ng mga hayop. Kami na lang ay sa aking aakyan. Halika na. Tatay, ang kutsilyo. Ang pagsunod sa iyong kautusan ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pero ngayon, puso ko'y naghihina. Tulungan mo ako, Panginoon, na maunawaan ko ito. Tatay, meron tayong kahoy na pangsindi ng apoy para sa sunuging handog. Ang Diyos ang magbibigay ng tupa, anak. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto mo, Panginoon. Pero ikaw pa rin ang Diyos, ang nagbigay ng buhay, at ikaw ang nagutos.
Gagawin ko ito para sa'yo dahil mas mahal kita higit sa handog mong buhay. May problema ka ba, Tay? Wala. Walang tupa, anak. Pero sabi mo, ang Diyos ang magbibigay. At gagawin niya yun, Tatay. Alam ko. Hindi! Huwag kang mawalan ng lakas ng loob. Magbibigay ang Diyos. Ikaw ang tupa, anak. Ikaw ang sakripisyo na gusto ng Diyos. Tatay? Kailangan kong sumunod. Kahit di ko alam kung bakit. Kailangan kong sumunod. Opo. Mahal kita, Isaac. Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak. Ko na mahal mo ang Diyos. Dahil hindi mo ipinagkait na ialay ang iyong anak mula sa akin. Pagpalain ka, Abraham. Pagpalain ka. Anak ko. Oh, anak ko. Tignan mo. Ayun. Tama ka, Isaac. Magbibigay ang Diyos. Laging nagbibigay ang Diyos. Abraham, dahil sa iyong pagsunod at hindi mo pinagkait ang iyong anak, pararamihin ko ang inyong lahi katulad ng mga bituin sa langit at ng mga buhangin sa dagat. At mula sa iyong lahi, ang lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain. Dahil ikaw ay sumunod sa aking tinig. Mahal kita, Tatay. Mahal din kita, Isaac.